Good evening everyone. So I'm Artillerin Malaro from Batch 4. So yung topic po natin today na ibinahagi ni Pastor Russell is all about ano ang tatlong bagay na mangyayari sa hinaharap or ang tatlong bagay. Ay, hindi tama naman. So it is general eschatology at ang scripture po na ibinahagi niya today ay matatagpuan sa Acts 1 verse 11. So first, let's all read the concept of general eschatology. So general eschatology is the study of the future events that affect the whole world, like the return of Christ, the resurrection of the dead, the final judgment, and the new heaven and earth. This reminds us that history is going somewhere. God is moving everything toward the glorious and victorious end. So, yung tatlo pong teachings, which is yung tatlong bagay na mangyayari sa hinaharap, which is the three things that will happen in the future these are the return of Christ, resurrection and judgment, and restoration of creation. So, dito, binahagi po. Ito, alam ko, itong mga part na to. This is part of, I think, pinaka-last part ng Bible. Ano bang, yun? Yun po yung favorite part ko. Di ko lang maalala kung ayon Revelation. So, ito yung mga parts na nababasa ko talaga usually sa Revelation, which is the return of Christ. Ito yung pagbabalik ng Panginoon or yung paghuhukom niya muli dito sa mundo natin upang kunin yung mga bagay na dapat sa Kanya at alisin yung mga bagay na hindi sa Kanya. So, dito na yung paghuhukom ng Panginoon or yung the final judgment, yung huhusahan ng Panginoon kasi ba talaga ang mga nararapat na manatili sa pagmamahal niya, manatili sa kaharian niya. At resurrection and judgment. Kaya nga sabi ko, bawat isa sa atin ay bibigyan ng judgment ng Panginoon kung tayo ba ay nararapat na mapunta sa Kanya or nararapat na mapunta sa kabilang bahagi ng mundo, which is ang impyerno. So, these are the applications. Make this world a better place. Make one step closer to Jesus everyday. Ito, pinakamahalaga po ito, no? Kasi, sabi nga natin palagi na everyday is a blessing. So, we should always find ways to communicate with our God at pilitan ilapit yung sarili natin sa Panginoon. Hindi lang to para sa mabe-benefit natin in the future, or let's say such a final judgment, but of course it will benefit to us na manatili sa pagmamahal niya dahil wala siyang ibang kagustuhan kung hindi mapabuti lamang tayo sa Kanya. And make at least one act of kindness each day as investment for eternity. So ito, sabi dito, kahit hindi lang naman isa, kahit 3, 5, 10, kahit ilan pa yan, nakabutihan ang maaari natin magawa sa araw-araw dahil ito po ay malaking bagay na sa Panginoon. Sobrang laking bagay na tinusabin yun si act of kindness dahil ito ay namumula naman sa Panginoong Diyos. So, thank you po everyone for listening and watching.